Ang ating pong pinag-aaralan mga kapatid ay patungkol sa posisyon ng mga Reformed Christian way back 1500s, 1600s. Ganun katagal. Mga posisyon, mga paniniwala ni Martin Luther, kung sa nagsimula ang Protestantism, and posisyon ni John Calvin, posisyon ni Ulrich Zwingli, yung mga nauna pong mga mananampalataya na nagsimula po ng Protestantism. Okay, ito po yung mga humiwalay sa paniniwalang Catholicism. Okay, sa paniniwalang Romano. Tinatalakay po natin mga kapatid yung acronym which is the TULIP, TULIP, na meron pong mga ibig sabihin. Okay? Ang tawag po dito is 5 points of Calvinism belief. Okay? 5 points of Calvinism belief. At ang mga katotohanan po na ito ay nais po nating talakayin at maunawaan. So, nagsimula na po tayo last Thursday at tinatalakay po natin yung unang letter which is letter T. So, bago tayo magpatuloy, mga kapatid, mas mainam na kahit paano isaulado natin yung acronym na TULIP, TULIP. Okay? Sa tuwing magsisimula tayo, babanggitin natin lahat yun. Letter T stands for Total Depravity. Okay? Total Depravity. And then letter U stands for Unconditional Election. Okay? Letter L, Limited Atonement. And then letter I, Irresistible Grace. And then letter P is Perseverance of the Saints. Okay? Nandun pa lang tayo sa letter T. Mahaba-haba pong mga pag-aaral. Kasi nais natin na maintindihan bakit ganun ang posisyon o paniniwala ng mga nauna sa ating mananampalataya. Sa hanay po natin kasi wala tayo sa hanay ng Roman Catholicism. Nasa hanay po tayo ng Protestantism na nagsimula noong 1500s, 1600s, 1500s. Sa katauhan po ng isang pare. Sino po siya? Si Martin Luther. Pare po si Martin Luther. Isa siyang Aleman na pare. Ano yung Aleman? German. Okay? Isa po siyang German priest. Marami siyang nakita na tinuligsa niya ng mga practices o paniniwala ng Katoliko na hindi niya maagrihan. Kaya naman isang araw, dahil hindi nagkakayang thesis yun, pinako niya yung kanyang 95-something thesis sa pinto ng kanilang simbahang Katoliko. Kung ano yung nakita niyang mali, pinako niya doon para makita ng lahat yung mga maling practices o paniniwala na nakita niya sa paniniwalang Catholicismo. Siya si Martin Luther, kaya tinatawag siya Father of the Protestantism or Reformation. May mga sumunod sa kanya, sila na mga sumikat, si John Calvin, si Ulrich Zwingli, at marami pang iba, all the way down sa panahon natin. At ang ating pong pananampalataya o ang ating pong teolohiya ay nakabase sa kanila pong mga pinaghirapan. Okay? Pagkatapos nila, marami din namang tumiligsa sa kanila. Hindi naman naging isbot ang kanilang reformation sapagkat kung sa Katoliko, nagkaroon ng protesta, sa mga reformista o sa mga Protestantism, nagkaroon din ng protesta sa loob. May mga lumabas din doon. At pinrotesta yung kanila po mga paniniwalang itinuturo
So yun yung nilalakay natin last Thursday. Ito po yung 5 na core, kumbaga yung pinaka basihan ng pananampalataya o paniniwala ng mga Calvinism o ng mga reformista noong panahon na yun. Letter T is total depravity, o sa Tagalog ay ibig sabihin ay ang tao ay lubusan na pahamak. Okay? Totally depraved or total depravity, na ang tao ay lubusan na pahamak. Kailan po napahamak ang mga tao? Kailan nagsimula ang kanilang kapahamakan? Sa panahon ni Adan at ni Eva. Okay. So, habang tayo tumatakbo, makikita natin yung katotohanan na yun. Habang pinag-aaralan natin from the Old Testament all the way down to the New Testament. So, lahat ng tao ay totally depraved. Ito ang isa sa mga napakahirap aminin ng mga tao. Kung hindi natin alam ng katotohanan patungkol sa total depravity, napakahirap natin aminin na tayo ay masama, na tayo ay makasalanan. Tandaan natin, we are not sinners because we sin. Okay? We sin because we are sinners. Malaki pong pagkakaiba noon. Okay? Hindi ka nagkakasala, ay hindi ka makasalanan dahil nagkasala ka. Nagkakasala ka dahil ikaw ay makasalanan. Okay? Ang isa pong sanggol na pinanganak, mga kapatid, siya po ay kwentadong makasalanan. Bakit? Siya po ay ina po o lahi ni Adan. Okay? Hindi po maghihintay ang sanggol na yon na lumaki at nung magkaisip, hinihintay ng langit. Yun lang ang problema ng Elizabeth. Yung hinihintay ng langit na isang araw magkakasala o isang araw magkakasala ko. Hindi po ganun ang tingin ng langit sa isang tao mula sa kanyang pagkasanggol. Hindi po. Siya ay ina po o anak ni Adan, kaya kwentado siya makasalanan. Hindi siya bibilangin makasalanan dahil isang araw, nung 10 taong gulang na siya o 11 years old, ay bigla siyang nakaisip ng masama. At sasabihin niya ng langit, nakaisip na siya ng masama. Makasalanan na siya ngayon. Hindi po gano'n. Ang isang bata o isang sanggol, isang araw ay magkakasala siya o magkakasala siya dahil siya ay makasalanan na nung siya ay ipanganak. Totally depraved. At yun yung unang truth na pinag-aralan natin last Thursday. Ang unang truth is the fall of man sa katauhan ni Adan has resulted in spiritual death to how many men? All men. Hindi mo pwedeng itangi ang sarili mo. Basta ako. Ayaw mo silang makasalanan. Basta ako. Iba ako. Ayaw mo sila. Mga ano sila mga loko sila. Ako mabait ako Walang ganon, mga kapatid. Walang ganon. Nung mahulog sa kasalanan si Adan, ang lahat ng anak niya at mga inapo niya ay nahulog na o magkakamit ng kamandag ng kasalanan na pinagkahulugan ni Adan. Kwentado ng langit, ang lahat ng lalabas mula kay Adan ay makasalanan. Kaya naman, yung sinasabi natin kanina, you are not a sinner because you sin.
You sin because you are a sinner. Dahil anak ka ni Adan. So ang pagkabagsak ni Adan mula sa kasalanan ay nagresulta ng kamatayang espiritual sa lahat ng tao. Pastor, paano po ano yung tinagurian ngayon ni Papa? Ano siya ngayon? Pope, Pope Benedict yung nag-resign, tapos Pope Francis yung namatay. Yung Pope ngayon, sino? Yun, Pope Leo XVI, ba? Parang gano'n. Pope Leo XVI. Kung ang tanong natin is, paano yung pinagpipitagan ng buong mundo? Halos lahat ng mundo ay pinagpipitagan ang isang tao o isang lalaki na tinatawag nilang Papa sa Roma. Siya ba, Pastor? Makasalanan din siya. Ano sagot? Ano sagot? Pastor, paano si Maria, yung nanay ni Jesus? Sinabi naman ng Biblia that she was or she is a blessed woman. Pinagpalad, katangi-tanging woman. Pastor, paano yun? Makasalanan din ba siya? Ano sagot? Ano sagot? Yes. Lahat. Kasi, kailangan natin maintindihan mga kapatid na wala tayong may pagmamalaki lahat. Lahat. All. Ay appointed son of God. Ayan. Lahat. Yun ang ibig sabihin. Kailangan ma-establish natin, mga kapatid, yung pinanggagalingan ng ating pananampalataya na bakit naging manliligtas ang Panginoong Jesucristo? Bakit siya tinawag na manliligtas o manunubos? Saan niya tayo iniligtas at saan niya tayo tutubusin? Okay? Para makita natin yun, kailangan natin ma-establish yung dahilan kaya tatawagan natin siyang manunubos at manliligtas. Saan niya tayo liligtas? Sa kamaldal ng kasalanan. Okay? Na pumasok sa atin dahil bumagsak o hindi sumunod yung unang Adan. So the fall has resulted in spiritual death to all men. At hindi ko na ulit-ulitin yung mga verses na tinalakay natin last Thursday, sapagkat natalakay na natin yan. Pupunta tayo sa pangalawa nating katotohanan patungkol sa paniniwalang total depravity or lubusan pagkapahamak ng lahat sa sanlibutan. Truth number 2 is, fallen man is now blind and deaf to spiritual truth. Okay. Ano yung blind? Ano yung deaf? Bingi. Ang ibig sabihin, lahat ng tao, totally depraved, siya ay hindi makakakita at hindi makakarinig ng mga katotohanan spiritual. Kaya ang tawag sa kanya is natural man. Anong version? Testament? 1 Corinthians 2:14. Ang sabi sa 1 Corinthians 2:14, but the natural man receiveth not. Pag sinabing receiveth not, hindi niya kayang makatanggap. Receiveth not what? But the natural man receiveth not the things of God, for they are foolishness to him. Because spiritual things
are only discerned spiritually. Pakinggan mabuti mga kapatid. Ang mga spiritual na bagay ay nauunawaan lang sa pamamagitan ng Espiritu. Okay? Paano yan? Ay patay yung Espiritu. Sabi kasi, totally different, patay ang Espiritu. Paano yan? Kung ang mga kalooban ng Diyos ay spiritual, paano maiintindihan ng tao kung patay ang kanyang Espiritu? Pinag-usapan natin last Thursday. Tatlo ang component ng tao. Ang tao ay, una, physical being. Okay? Meron siyang flesh. Meron din siyang tinatawag na kaluluwa or soul. At kung siya ay mag-born again, madadagdagan siya ng isang component na pinag-usapan natin ay spirit. Ito ay galing sa Diyos. Okay? So, flesh, soul, and spirit. Ano-anong pagkakaiba niya? Para maintindihan lang natin mga kapatid. Ang flesh ay itong nakikita nyo. Nakikita nyo. Flesh ito. Yung nakikita ko na yan, flesh yan. O laman. Ano ang mga nararamdaman ng flesh? Yung tinatawag natin 5 senses. Okay? Sense of smell, ang bango naman. Sense of taste, ang sarap naman ng luto. Sense of touch, ang lambot naman. Sense of, ano pa? Seeing, nakikita. Wow, ang gagwapo. Nakikita. And then sense of hearing. Yun yung flesh. Conscious siya sa mga bagay dito sa physical realities, physical beings. Yun ang flesh. Ano ang soul? Anong consciousness ng soul? Emotional. Pagka sinuntok niyo si Pastor Doy, biglang magagalit si Pastor Doy. Yung galit na yun, hindi niyo nakikita. Nandito yun sa kaibuturan. Yung galit na yun, nararamdaman ko, ang nakakaramdaman ay soul. Galit. Pagka, kagaya nung Sunday, biglang meron pa ng surprise. Anong naramdaman ni Pastor Doy? Kaligayahan. Anong nakaramdaman mo? So, yung mga bagay na hindi nakikita, pero nararamdaman mo, yung consciousness na yun, yun ang soul, or yung kaluluwa natin. Okay? Pagkagalit, pagkalungkot, pagkasaya, pagiging in love, na-in love ka, soul yun. Ano naman yung spirit, mga kapatid? Anong consciousness ng spirit? Yan yung knowledge sa spiritual things. Okay? Eh, sabi ni Jesus Christ, sa John 3:3, actually in John chapter 3, verse 1 to 8, kung babasahin niyo yun, yung pakikipag-dialogo niya kay sinong Pariseo? Nicodemo. Yung pakikipag-dialogo niya kay Nicodemo, sabi ni Jesus Christ sa John 3:3, sabi niya, kasi nagtanong si Nicodemo ngunit paano po ipapanganak na muli ang isang tao? Paano po siya makakapasok sa sinapupunan muli ng kanyang ina kung matanda na siya? Sabi ni Jesus Christ, guro ka pa naman. Teacher ka pa naman ng Israel, hindi mo naiintindihan. Bakit hindi nyo naiintindihan? Si Nicodemo, bagamat siya teacher of the law, bagamat siya Pariseo, si Nicodemo ay hindi pa born again. Ibig sabihin, patay pa ang espiritu ni Nicodemo nung pagkakataon na yun, yung conversation niya with Jesus Christ. Kaya sinabi ni Jesus Christ sa kanya,
Maliban na ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita. Okay? Ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay spiritual. Kung patay pa ang spirit at hindi pa siya pinapanganak na muli, sabi ni Jesus Christ, tumingin ka man ng tumingin, makinig ka man ng makinig, wala kang maiintindihan. Bakit? Ang mga bagay na espiritual ay nauunawaan lang ng espiritu. Kung nananatili kang natural man, ang sabi ng Biblia, wala kang maiintindihan, wala kang makikita, wala kang maunawaan. Bakit? Kasi wala pa ang Espiritu sa iyo. Ano ka lang? Flesh and soul. The Spirit is dead, blind, dead. Dead. Okay? Hindi niya maiintindihan. Maliban, sabi ni Jesus Christ, maliban na ang isang tao ay ipanganak sa Espiritu, saka pa lamang niya makikita, maririnig, mauunawaan, at tatanggapin ang mga bagay na espiritual. Okay? Ano ngayon ang tao kung wala pa siyang espiritu? He is blind and deaf to spiritual truth. Bakit? Anong kalagayan niya? Ano yung unang verse natin, Miguel? Genesis chapter 6 verse 5. Anong kalagayan niya? Genesis chapter 6 verse 5 says, the Lord saw how great the wickedness of the human race had become on earth. And that pag sinabi natin every, lalagyan natin ng percentage. Pag sinabi mong every, ilang percent yun? 100%. Okay? And that every inclination, ano yung inclination? Yung ano bang nangyayari sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa, that every inclination of the thoughts of the human heart was only, pag sinabi natin only, may iba pa ba? May iba pa ba? Nag-iisa. Ano daw nakikita ng Diyos? Sa natural man, every inclination of the thoughts of human heart was only evil. Dinagdagan pa. All the time. Pag sinabing all the time, may mga segundo bang hindi? O hindi si Pastor Doyle nagsasabi niya. Ang Biblia. Okay? Ito kasi mga kapatid, Genesis chapter 6, prelude na to. Meron kasing mangyayaring gagawin ng may gagawin ng Panginoon. Kaya niya sinasabi to. Ano yung mangyayari? Genesis chapter 6 onwards. Anong gagawin niya sa sanlibutan? Gugunawin na niya. Yung unang pagkagunaw. Alam natin, ang natira lang noon ay ilan? 8 lang. Sa milyong-milyong tao ang natira ay 8 katao. Basta sabi ng Biblia, di ba, lahat masama. Ibig mong sabihin, natira si Noah, ang kanyang asawa, ang kanyang 3 anak, at mga asawa. Palagay mo, Pastor, mga matitino sila. Anong sagot? Anong sagot? Bakit sila yung tinira ng Lord? Dahil ba matitino sila? Anong sagot? Hindi rin. Tignan niyo mabuti, mga kapatid. Sinimulan ng Lord sa 8 ulit. Inubos lahat, ang natira 8. Okay, pagkatapos nun, anong mga sumunod na istorya? Puro maganda na ba? Puro maganda na ba?
Lahat ng mga naging anak ba ng mga natira sa arka, yung mga sumunod na istorya ba, wala nang kasamaan sa mundo? Matindi pa. Okay? Consistent ang Biblia, mga kapatid. Consistent ang Biblia. Lahat makasalanan. Lahat ng inapo ni Adan, all the way down sa atin ngayon, makasalanan lahat. Kasi sineset up ng langit yung plano niyang kaligtasan. Hindi siya tatawagin manliligtas o manunubos kung meron namang maliligtas at hindi nangangailangan ng katubusan dahil matitino sila. May mga tao bang hindi kailangan ng kaligtasan at hindi kailangan ng katubusan? Wala. So yun yung unang proof o basihan ng paniniwala natin, mga kapatid, na lahat nga ay talagang bagsak, lahat nga ay lubusang napahamak at nangangailangan ng kaligtasan. Sapagkat nakikita ng Diyos, the Lord saw, o nakikita niya, gaano katindi ang kasalanan ng sandaigdigan. At nakikita ng Diyos na sa bawat puso at isipan ng tao, all the time, ay kasalanan. Hindi makakapayag ang mga ibang lolo't lola natin dito. May mga tao kasi tayo na witnessan na ayaw talaga ng pumayag na makasalanan sila. Oo. Meron talagang gano'n. Kahit ako, nung una, nung sinasabi sa akin, papunta ka sa impyerno. Ha? Papunta ako sa impyerno eh. Nagsusumikap na ako maging mabuting tao. Papunta ako sa impyerno, hindi ako umiinom, hindi ako nag-a-addict, nag-aaral akong mabuti, hindi man ako nang bababae, wala akong ginagawang kalokohan, sumusunod ako sa mga magulang ko, nandun nga ako palagi kami sa simbahan ng Katoliko. Sabihin mo sa akin, ako ay papuntang impyerno dahil hindi ko naiintindihan ang katotohanan na uunawaan natin ngayon. Okay? Sa mata ng Diyos, mga kapatid, sa mata ng Diyos, ang lahat ng tao ay makasalanan at walang nakakagawa ng mabuti. Wala, kahit isa. Ang lahat ng mabubuting gawa nila ay tinuturing na maruming basahan. Nakasulat sa Isaiah, sa aklat ng Isaiah. So the fallen man is really blind and deaf to spiritual truth sapagkat hindi nakakapasok sa kanya yung mga bagay na patungkol sa langit o patungkol sa espiritu. Hindi nakakapasok. Ang nakikita sa kanya palagi, he is dominated, kumbaga. Or hindi lang dominated yung totally siya ay nalulukuban ng kamandag ng kasalanan. Okay? Gaano mo man nakikita ang sarili mo na napakabuti mo, pero sa mata ng Diyos, isa lang ang batayan ng katuwiran at kabutihan. Yung katuwiran at kabutihan na pinakita ng kanyang nag-iisang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Dito natin, tinitingnan ang ating mga sarili na pantay-pantay, bagamat pwede mong sabihin, maaaring makita mo sa sanlibutan na parang sa tingin mo, siguro naman lamang ako. Siguro naman lamang ako sa kanila. Siguro naman lamang ako kay Tita Tess o kay Sister Tess. Parang makita mo yun sa sarili mo na siguro naman mas mabait ako kay tingin ko lang. Hindi ako o hindi ako ganyan hindi ako ginagawa, hindi ko ginagawa. Tingin ko mas mabait ako, mas malo ko sa kanila. Tingin mo yon at mali kasi yung comparison mo. Kasi kinukumpare mo yung sarili mo sa isang tao na kapwa bagsak na kagaya mo. Dahil sa paningin ng Diyos, walang nakapasa. Maaring sa mata mo, mas mainam ka sa kanila,
Pero yung pamantayan ng Diyos, bagsak ka. Kaya lumamang ka man sa kanila, hindi ka pa rin makakapasok sa langit dahil sa paningin ng langit, bagsak ka pa rin. Okay? Totally depraved ka pa rin. Ang second truth, patungkol sa kalagayan ng tao. Second verse. Genesis chapter 8, verse 21. The Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart. Ito na, pagkatapos ng gunawin sa pamamagitan ng flood. Never again will I curse the ground because of humans. Even though, ayan na, ilan na lang ang natira, mga kapatid? Pagkayari ng flood, ilan na lang ang natira? 8. Pero tingnan niyo ang pangungusap ng Diyos. Tingnan niyo mabuti, mga kapatid. The Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, never again will I curse the ground because of humans, even though every inclination of the human heart is evil from childhood. Okay? And never again will I destroy all living creatures as I have done. Tapos na ang ano dito? Tapos na ang flood. 8 na lang ang natitira. Pero ano ang conclusion pa rin ng Diyos? Samantalang meron siyang itinirang 8. Ano pa rin ang conclusion niya? Sabi niya, even though, sinong pinatutungkulan niya dito? Yung 8, saka yung mga susunod pa sa kanila. Ang sabi dito, hindi ko na susumpahin ang lupa dahil sa tao, dahil sa kagagawa ng tao. Kahit na ang lahat ng nakikita ko sa kanilang puso ay evil. Kailan daw nagsimula? From? Ayun, pinag-uusapan natin. Is evil from childhood, nagsimula ng pagkabata hanggang sa tumanda. Anong nakikita ng Diyos? Evil. Ang kapatid, huwag niyo isipin naman na yung pag sinabi natin evil, ito lang yung nagalit ka, sinaksak mo ito, pinatay mo. Parang yun lang ang evil. Hindi po. Hindi lang po gano'n. Ang anumang bagay na hindi sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos ay tinatawag na masama or evil. Okay? Kaya ang Panginoon, nung panahon na nandito siya sa lupa, nung nakikipag-usap siya sa mga Pariseo, lagi nating pinipreach yun, nung nakikipag-usap sa mga Pariseo ang Panginoon, ang mga Pariseo, mga kapatid, ay mga masugid na mag-aaral ng kautusan ng Diyos. Wala silang ginawa. Yung iskriba, yung tinatawag natin scribes, wala silang ginawa kundi isalin nila ang Old Testament. Kaya sa ulado nila ang Old Testament. Pati kudlit, pati tuldok, alam nila kasi yun ang trabaho nila. Yan ang buhay nila. Hindi sila yung tipong nakikipag-away, nakikipagsuntukan, nakikipagpatayan. Hindi gano'n ang mga Pariseo. Wala rin tayong mababasa na nangangalunya sila o nagnanakaw sila o anumang karumalduman na ginagawa nila. Wala naman tayong nababasa gano'n sa mga Pariseo. Pero pag kinakausap sila ng Panginoong Jesucristo, it is as if parang nasusuklam ang Panginoon sa kanila sa ganung kalagayan. Di ba? Bakit sinasabi ng Panginoon sa kanila? Mga abang, woe to you. Ano yung woe sa Tagalog? Ha? Woe. Sumpahin kayo mga Pariseo, mga eskriba, mga tagapagturo ng kautusan. Sino ang nagsabi sa inyo na makakatakas kayo sa apoy ng impyerno? Bakit sinasabi ng Panginoon nyo? Hindi naman sila mababasa natin parang masasamang tao sa ating assessment. Hindi natin sila nakikita nangangalunya, pumapatay, nagnanakaw. Lagi lang silang nasa templo, lagi lang silang nasa sinagoga. Pero ang tingin pa rin ng Panginoon sa kanila ay evil o masasama. Okay? Sapagkat
taliwas sa kalooban ng Diyos ang kanilang pinaggagawa. Okay? Inaari nila na ang kanilang ginagawa ay sapat para makamta nila ang kaligtasan. Nire-reject nila ang nag-iisang paraan ng Diyos para sa kaligtasan. Sino siya? Si Jesus Christ. Kaya nga pinapatay siya. Dahil para sa mga Pariseo, para sa mga Skriba, para sa mga Saduceo, para sa mga Israelita, hindi nila kailangan si Yesu Kristo at ang plano ng Diyos na kaligtasan para sa kanila. And so, they miss the salvation na kung saan masusing pinag-aralan at pinagplanuhan ng Diyos, hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan. Okay? So nakikita natin ang panuntunan ng langit. Hindi tayo ang nag-a-assess kung mabuti tayo o masama tayo ayon sa ating mga ginagawa. Hindi. Kundi ang langit lamang. Kaya anumang pinagagagawa natin na sinasabi natin mabuti, pero ang motibo ng puso natin ay patungkol sa ating kapurihan, patungkol sa ating kasikatan, ang tingin ng langit doon ay maruming basahan lamang. Kahit si Pastor Doy ay nagbigay ng 1 milyon para magpagawa ng simbahan. Kahit si Pastor Doy ay araw-araw nagpipreach, nagpapagal ng kanyang pag-aaral patungkol sa teolohiya, pero ang motibo ng puso ni Pastor Doy, ginagawa niya yun para sumikat siya, para hangaan siya ng mga makakarinig. Ang lahat ng ginawa ni Pastor Doy ay isang maruming basahan lamang. Sinong nakakakita no? Nakikita ba yun ng kapwa mo tao? Hindi. Ang nakakakita lang yun ay ang Diyos. Okay? Kaya huhusgahan niya ang lahat ng nangyayari sa tao. Ito ang kalagayan natin lahat. Totally depraved. And then, Ecclesiastes chapter 9 verse 3 says, "This is the evil in everything that happens under the sun. The same destiny overtakes all." Ano daw yun? Ano daw destiny na yun? The hearts of people, moreover, are full of evil. Lahat daw ba ng tao ay ganoon? Sabi ng Ecclesiastes, the same destiny overtakes all. The hearts of people, moreover, are full of evil, and there is madness in their hearts while they live. And afterward, they join the dead. Okay. Huwag po kayong malilito ha. Ang pinag-uusapan lang natin dito ay total depravity. Okay? Hindi pa natin pinag-uusapan yung mga taong na-regenerate ng Panginoon. Ini-establish lang natin na ang lahat nga ng tao ay dito magsisimula. Maging ikaw ay sa future ay malilitas. Maging ikaw sa future ay makakarating sa langit. Pero lahat ng simula ng tao ay total depravity. Okay? Lahat masama. Walang nagsimula sa mabuti siya kaya siya naligtas. Wala. Kasi kung may mabuti o kung ang maliligtas ay mga mabuti at mga perpekto, ang susunod na tanong natin doon, pakinggan natin mabuti mga kapatid. Kung ang mga maliligtas lang ay ang mga perpekto at mabubuti, ang tanong, kailangan pa ba ng tagapagligtas? Kasi ang mga maliligtas naman ay yung mga mabubuti at mga walang kasalanan. Kung ang mga maliligtas lang ay ang mga mabubuti, matutuwid at walang kasalanan, hindi na nila kailangan ang tagapagligtas. Hindi na nila kailangan ang manunubos. Sapagkat, saan sila ililigtas?
At ano ang tutubusin sa kanila? Okay? Kaya tinatawag natin ang ating Panginoon na manunubos at manliligtas sapagkat lahat tayo ay makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan at katubusan. Okay? And last verse. Meron pa bang isa? Meron pa palang isa. Pangalawa sa huli. Sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Ano ibig sabihin ng beyond cure? Ano ibig sabihin ng beyond cure? The heart is deceitful above all things and beyond cure. Ang ibig sabihin ng beyond cure, wala nang lunas. Okay? Wala nang lunas. Beyond cure. Wala nang lunas kung tayo ang maglulunas. Okay? Darating tayo na pag-uusapan natin. Kung sa ganang ating kakayanan, kung lulunasan natin o pagagalingin natin ang ating sarili, kung gigisingin natin, bubuhayan ang ating sarili sa ganong kaawa-awa at lubusang kapahamakan na wala ng lunas, hindi natin matatagpuan yun sa ating kakayanan. Beyond cure. Okay? Pero nagkaroon ng lunas, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa tinatawag natin divine initiative of God. Kung hindi siya nakialam, kung hindi siya nag-initiate, hindi niya pinangunahan, hindi niya niloob, kapatid, mananatili tayo sa kaawa-awang kalagayan. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7. Sabi ni Apostol Pablo, nung inilatag na niya ang kalagayan ng tao, walang mabuti, wala kahit isa, lahat ng kanya-kanya. Wala nang humahanap sa Diyos, wala kahit isa, walang may interest, wala kahit isa. Kaya sinabi niya sa chapter 7, sa huling part ng chapter 7, kung ganun pala, what a wretched man I am. Gaano ka tindi o kaawa-awa, kaababa ang kalagayan ko. Sinundan niya ng katanungan. Who will rescue me from this bondage of sin? Kaawa-awa ang kalagayan ko. Wala akong pag-asa. Sino ang magliligtas sa akin sa ganitong klaseng sitwasyon? Kasi hindi na niya nakikita ang sarili niya na magliligtas sa sarili niya. Kaya sinabi na niya, kaawa-awa ang kalagayan ko ito. What a wretched man I am. Sino ang magliligtas sa akin sa ganitong katinding kalagayan? Sino magliligtas sa akin sa bondage o pagkaalipin sa kasalanan? Sinundan niya ng konklusyon. But, thanks be to God, through our Lord Jesus Christ, who has rescued me from this bondage of sin. Okay? Para itong isang, kung i-illustrate natin, ala ka ng pag-asa. Nasa gitna ka ng ocean, wala na, mamamatay ka na, ubos na yung lakas mo, hindi ka na makakarating sa pampang, walang-wala na, kaaba-aba, who will rescue me from this situation? Thanks be to God. Bigla siyang dumating to rescue me. Sinagip ako sa isang tiyak na kapahamakan. Hindi mo niligtas ang sarili mo. Niligtas ka ng kabutihang loob ng Diyos. Okay? Yan ang sinasabi niya. Your heart is deceitful and beyond cure. Walang nakakaintindi dito. Ang Panginoon lang ang umunawa
ang Panginoon lang ang nag-rescue para sa atin. Okay, and lastly, Mark chapter 7, verses 21 to 23. Lahat ng naunang verses natin sa Old Testament yon. Tingnan naman natin paano consistent ba yung sinasabi sa New Testament. So, the book of Mark. Mark chapter 7, verses 21 to 23 says, "For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come. Sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander." Ano yung slander? Pinaganda natin, tinatawanan natin ang tawag dyan ngayon. Ano yung slander? Pagmamarites. Slander. Sumisira ka ng reputasyon ng iba. Tinatawanan natin ngayon. Maritisan tayo. Ano tayo? Maritisan naman tayo. Pero yun ay sinyales ng bagsak na kalagayan mo. Kung nakikita mo ang sarili mo na tuwang-tuwa kang pinag-uusapan yung iba, mapalad tayo. Kinukorek na tayo sa ganyan ngayon. Wala namang ganyan sa church natin ngayon? Wala na ba? Oh. Tandaan niyo mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon, magmahalan kayo. Dahil sa pagmamahalan, doon napapatunayan na talagang nasa atin ang presensya ng Panginoon, na tayo nga ay tunay na mga anak niya. Iwasan na natin. Kahit kating-kating na tayo, kahit parang sinisilihan ang natin, kating-kating ang bibig natin. Alam mo ba? Alam mo ba si ano? Ano napansin mo kay ano? Ganun siya, ano? Ewan ko ba dyan? Si ano? Tigilan na natin yun. Wag. Hindi maganda. Kita tayo ng Lord. Nakikita niya kung ano nangyayari. Alam mo, tingin sa atin ng Lord pagka sumisito tayo na parang, siya, ganyan. Parang nilalagay mo ang sarili mo sa mas mataas na kalagayan kaysa sa kanya. Na ikaw ay hindi ka nagkakamali. Na ikaw ay napakagaling mo. Na ikaw ay matinong-matino. Na ikaw ay perfecto. Tigilan natin yun. Okay? Mas lalo natin paigtingin yung pagiging watchful natin sa kapakanan, sa magandang kapakanan ng ating mga kapatid. Maganda na ang ating tawag dito, kultura, bilang pamilya, maayos na, panatiliin natin yun. Huwag nating pabayaan ang evil na maganda na, sa araw, sira na naman, kasi may nasabi siya ano kay ano. Uy, sabi mo daw ganito ako. Nagkumprontahan na naman. Uy, sinabi mo daw ganyan ako. O hindi, ba't sinabi niya yan? Ganun, sinabi mo daw ganyan ako. Nagkasama na naman ng loob, nawala na naman sa church. Tigilan. Okay? Kung meron man ganun, tigilan natin. Huwag tayong maging kasangkapan ng nag-preach na naman ako, sorry. Okay. All these evils come from inside and defile a person. Yun ang kalagayan natin, mga kapatid, ng lahat ng tao. Hindi natin pinag-uusapan yung kalagayan natin ngayon kasi iba na yun. Tandaan natin, iba na yun. Kasi yung letter P sa tulit, yung letter P daw, nang ibig sabihin, perseverance of the saints. Okay? Or pag nilagay natin sa iba pang terminology, overcoming light of the saints. Overcoming. Ibig sabihin, bago ka nang nilalang, kapatid. Hindi na ikaw yung dati. Bago ka na. Your life is overcoming now. Nananagumpay ka na. More than conquerors ka. So, hindi ka mapapadaig nitong mga ito. Eto ka dati.
totally depraved. Pero nasumpungan mo na ngayon ang kaligtasan ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob. Okay? Dati, ayaw mo sa Panginoon, nagwawala ka, sa Isaiah, all we like sheep, we have gone astray, each of us, we turn from our own separate ways. Pero ang Panginoon, sa kanyang kabutihan, hindi niya hinayaan nawawala ka. Sinagip ka niya, inisa-isa kayo ng mga tupa niya, hinanap at iniligtas. Okay? Hindi ka na nawawala ngayon. Tandaan mo yan. Darating tayo dyan sa susunod natin sa perseverance of the saints. Iba na yung kalagayan natin ngayon. We are just establishing, mga kapatid, yung katotohanan na ang lahat ng tao ay totally depraved. Because letter T in the acronym TULIP stands for all humans, lahat ng inanak at inapo ni Adan at ni Eva are all under sin. Okay? Walang matino, wala kahit isa man sa atin. Yun ang pinanggalingan ng lahat ng tao. Kung malalaman natin ang katotohanan na yun, masa-set up nito, mga kapatid, yung ating humility o yung humbleness. Na hindi mo titingnan yung kapwa mo na para pag sila ay bagsak at ikaw ay magaling at ikaw ay pasado. Sila ay kaawa-awa at ikaw ay hinahangaan dahil mainam ka. Hindi po. May set up na yung katotohanan pag naintindihan natin yung total depravity o lubusang pagkapahamak ng lahat ng tao. Sa isang katotohanan na wala kang may pagmamalaki. Wala kang may pagmamayabang. We are all under the grace of God. At kung hindi siya nagdesisyon na makialam sa buhay mo, hanapin ka, katagpuin ka, mag-intervene sa buhay mo, buhayin ang Espiritu sa born-again experience o sa regeneration, ay walang-wala kang pag-asa. Ang lahat sa atin ay walang-walang pag-asa. Beyond cure unless God intervenes in His divine